Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Naku, loto na naman. Pagdating sa ganyang usapin, naalala ko kaagad si Senador Raffy Tulfo. Tulfonatics, kumusta na yung idol nyo? Ako nagtatanong kung bakit biglang tameme si Senador Raffy Tulfo samantalang nung umpisa ay napakatapang niyan. At pinaimbestigahan pa daw yung PCSO kung may pandaraya. Biglang tumahimik. Baka wala namang pandarayang nangyayari sa PCSO, no? Na nahimik bigla Nakaraan pa ako nagtatanong, baka alam ng mga Tulfonatics. Ay, mismong mga Tulfonatics hindi nila alam kung ano ang nangyari. At eto, si Sandra Cam nananawagan na wag daw tumaya sa loto. At dating PCSO director po yan si Sandra Cam. At alam po niya, siyempre, dati ka na dyan. At siyempre, may mga kilala ka na dyan sa loob ng PCSO. At alam siguro niya ang mga nangyayaring hindi maganda dyan sa PCSO. Kaya buong tapang niyang sinabi nananawagan na huwag tumaya sa loto hanggat hindi mapalitan yung mga tao dyan. Diba? Kaduda-duda na. Lalo akong nagdududa at karamihan lalong nagdududa nung tungkol kay Tulfo. Nako, Senador Raffy Tulfo, hindi makakalimutan ng taong bayan yung pananahimik mo. Na grabe, daming nakaabang kasi dun biglang nawala. Biglang nanahimik. Ito, panoorin po natin kung ano yung mga ibang sinabi po ng dating PCSO Director Sandra Cam. Ito ang video. Tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang tawatan. Kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Sa sambayanang Pilipino na nakikinig ngayon ang buong bansa, ang buong mundo, ang ating mga OFWs from the Middle East, Europe, America, at the whole Asia, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, si Sandra Cam, the President of the Whistleblowers Association of the Philippines, the former PCSO Director for 7 years during the Duterte administration. Ako po, sa pakikipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors and the Philippine Charity Sweepstakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ginawa ng kalaban namin na sinakyan ng mga direktor ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwalat ng korupsyon sa aming ahensya. Mga kababayan, hindi ang isang Sandra Cam matakot sa kulungan.
We were being acquitted for the crime because God is with us. The truth is with us at alam ng sambayanang Pilipino kung paano ako lumaban para sa karapatan ng mga mahihirap. Ako ang direktor. I'm the only director of the Philippine Charity Sweepstakes Office na every month, mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in 2 weeks' time, ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. Mga general ang nakalaban ko. Pero hindi ako natakot. Dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin, nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion, pero inabot yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner na ang isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, 2 na malalaking tinamaan, isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Diba, ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging milyonaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Nung kapanahonan namin, sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay 10,000. Pinakababa yan. Pero
hanggang 100,000 hanggang 200,000 nakakabigay ang direktor niyong Sandra Cam. Dahil pag malaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor na magbigay ng tig 30,000 bawat sa funds nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, pipila na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating mahihirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga. At ang matatanggap lang nila ay 3,000. Ang tanong ko sa iyo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang tawatan. Kung maalaala mo, nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon, kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Diba? Dito ka magtaka. Ang dami nang sunod-sunod yung naging problema dyan sa PCSO. Bakit hindi mapalit-palitan yung mga nakaupo dyan? Lalo na yan si Robles. Diba? Bakit hindi mapalit-palitan? Diba? Nako. Ewan ko lang. Alam nyo naman yung PCSO naman talaga. Hindi natin yan pwedeng ipanawagan na ihinto. Kasi sa totoo lang, marami din namang natulungan. Pero sa ngayon, mukhang mas maraming kumita. Ayun po yan sa mga nangyayari ngayon at mga binibisto po. Lalo na itong kay Sandra Cam. Pag meron sa balita, ito tingnan nyo sa mga balita kahit sa ABS-CBN, TV5 o kahit sa anong balita. Pag merong nanalo ng jackpot sa PCSO Lotto, tingnan nyo po yung comment section. Yung mga comment nila, congrats PCSO. Rafi Tulfo in action. Congrats PCSO. Ibig sabihin po, ay talagang nawala na ng tiwala po yung taong bayan sa PCSO Lotto Draw. Kaya kung tuloy-tuloy yan, na yan pa rin ginagawa nila habang tumatagal, ay baka naman mababawasan na yung mga matutulungan ng PCSO kasi charity po yan. Marami naman pong natulungan, baka mabawasan. Huwag naman, dahil kukunti na lang ang kikitain kung kukunti na lang yung nagtitiwala dyan sa Lotto Draw. Kayo ba, tumataya pa rin ba kayo dyan? Ako, sa totoo lang, nasubukan kong manalo dyan. Oo, noon. Easy 2, surprise, yung mga maliliit lang. Pero sa mga, sa bagay, alangan naman anuhin pa nila yung maliliit lang na halaga. Siyempre, yung mga malalaking halaga, doon talaga nila tutukan yan. Kung talagang legit ba o hindi. Daming mga katanungan, pero sila nanahimik lang. Ulitin ko, Senador Rafi Tulfo, ikaw ang pag-asa para mabisto ang ginagawa dito sa PCSO. Malay mo, mas maraming magtitiwala sa iyo. Malay mo, pag tumakbo kang pangulo,
ikaw yung pipiliin ng taong bayan kung ituloy mo yung nasimulan mo dito sa pag-iimbestiga sa PCSO. Sana hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi naman ako naniniwala na si Senador Raffy Tulfo daw ay inalok daw ng bilyon, biglang tumahimik, baka daw tinanggap. Hindi ako naniniwala ng ganun. Oo, hindi naman yan ganun yung idol nyo, no? Hindi yan na sisilaw sa mani-mani bilyon. Hindi yan nasisilaw. Di ba? Tulfonatics. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.